Hindi pa, pwede naman yan, ikalat nyo na. Paano kung bago ka makakain? Lahat po na naka-appointment, dito po yung line. Ito ang kailangan mong pagdaanan. Huwag kayong magpasingit dyan. Ilan appointment? Isa lang. Sa isa lang kami o isa-isa lang kami. Magdamag na pila para lang makabili ng pinakamurang bigas na paghahati-hatian pa ng inyong pamilya. Yan bang pagpila mo'y merong kasiguruhan na meron ka maiuwing bigas ngayong araw o wala? Wala. Pero ang ilan, wala pang kasiguraduhan kung makakabili matapos ang mahabang paghihintay. Ito ibinababa na ng truck itong ibebentang murang bigas. Nakahiwalay na yung supot niyan. Kada supot, 10 kilo ng bigas ang laman. Yan kasi yung limit sa kada benepisyaryo. Talagang ang lahat ay nagtitiis ng gutom at tuhaw. Nakuha lang yung 5,000, yan o. Ramdam din ang kalbaryo ng mga driver sa mahabang pila ng fuel subsidy na ipinamamahagi ng pamahalaan. Sa Las Piñas City, hindi na naiwasang uminit ang ulo ng ilang jeepney at tricycle driver matapos malamang wala na naman sa listahan ang kanilang pangalan sa makatatanggap ng fuel subsidy. Dahil nga, cancer patient din ako, kailangan din ang gamot. Kailangan niya hindi mag-absent sa pagdadrive. Nagipagsiksikan ako dyan. Wala dyan ang pangalan niya. Pero sa ilang pagkakataon, ang paghihintay sa tulong nagiging mitya pa ng kapahamakan. Sa cellphone video na kuha nito lang April 18, makikita ang isang lalaki na nawalan ng malay at humandusay sa kalsada. Sinubukan pa siyang i-CPR. Ang lalaki sa video, isa palang rider na naghihintay ng 5,000 pesos na ayuda. Hanggang kailan sila kailangan pumila? Makakuha lang ng ayuda na magsasalba sa kanila. Ang hirap, unfair naman yan. Bakit ganun? Nagpalista kami ulit dito. Nakalista naman kami, pero ba't nawawala kami sa listahan? Pagsikat pa lang ng araw, libo-libo na ang nakapila para sa payout o pamamahagi ng 5,000 pesos na financial assistance para sa mga rider at driver nitong April 18 sa Quezon City. Talagang ang lahat ay nagtitiis ng gutom at tuhaw. Nakuha lang yung 5,000, yan o. May umaalis, may dumadating. Laban lang. Tiis-tiis lang na konti. Pero sa gitna ng paghihintay sa pila, nangyari ang hindi inaasahan. Noong Sabado, sa gitna ng pamimigay ng fuel subsidy ng gobyerno sa Quezon City Memorial Circle, isang nakapila ang nawalan ng malay at bigla na lang bumagsak. Ito yung aktual na video ng pangyayari kung saan makikitang sinusubukan pang i-revive yung nawalan ng malay na motorcycle taxi rider. Habang sinasaklolohan ng ibang mga nasa pila ang rider, isang medic ang dumating. Ang masaklap, tuluyang binawian ng buhay ang rider. Kinalala siya na si Mario Pilapil, 46 na taong gulang. Sa Pasig City, kasalukuyang nakaburol si Mario. Ito ang unang pagkakataon na nagpa-unlock ng panayam ang kanyang pamilya. Pamangkin ko, tumawag po kasi yung tatay niya daw po inatake, nasa emergency daw po. Ngayon, sinamahan ko. So, akala ko naman yung kuya ko, okay. Tapos, until narinig ko yung morgue. Dinala sa morgue. Paglilinaw ni na Marvin, walang anumang sakit ang kanilang panganay na kapatid. Naulila ni Mario ang kanyang asawa at 3 anak. Siyempre, nakakaawa yung mga pumipila doon. Oo, hindi naman natin maiwasan na hindi pumila kasi kailangan ng mga tao yan. Ayusin talaga yung sistema natin para wala nang pong mangyari na ganito. Bilang tulong, sinagot ng DSWD ang naging gasto sa ospital. Burol, libing, pati ang pagpapaaral sa mga anak ni Mario.
Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pamimigay ng ayuda para sa iba pang apektadong driver. Sa Las Piñas City, pila naman para sa special payout sa mga driver ang naabutan namin. Kung kayo naman po ay TODA sa representative po ng LGU. Tinatawag din itong fuel subsidy program ng DSWD para maalalayan ang mga driver na lubhang apektado ng napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga tulong na ibinibigay ng gobyerno, ang 5,000 pesos na fuel subsidy. Alas 7 ng umaga, nagsimula na sa pila ang jeepney driver na si Benjamin Calio, 71 taong gulang. Isa siya sa mga unclaimed beneficiary o mga hindi na nakakuha ng payout noong unang release ng ayuda. Kaya muli siyang pumila sa pag-asang makuha ang 5,000 pesos. Malaking bagay kasi maibabayad namin sa mga utang. Saka kung may masobra man, ay pambili namin sa pang-araw-araw. Pandagdag sa sa mga kulang. Tulad, babiyahe rin naman ako bukas. Ay kahit paano, kung meron, ay di may makakapuno pa rin naman. So ngayon, ang gawin natin sa mga major discrepancy, ipakorek lamang po sa ating LTFRB. Sila po is yung mga JODA. Makalipas ang mahigit 4 na oras, tinawag na si Mang Benjamin para kunin ang financial assistance. Kasi hirap na akong magsulat. Pasmado na. Hirap na akong magsulat kaya ang kamay ko nanginginig. Kumuha ng ayuda. Simula ko ng alas 7 ng umaga hanggang sa ngayon, nakuha ko na ang ayuda na 5,000. Masaya kasi Saison Pascual. mababayaran ko ang mga Saison Pascual. utang dahil sa pagbabiyahe namin. Minsan wala. Minsan naman may konti. Laging kapos. Pero ang perang nakuha, nakalaan na raw para sa pambayad utang. Ay, pag uwi ko, ubus na ito, kaya babayad lang ng utang. Wala na ito. Wala ka na mamimili, tatay. Wala, bukas. Yun, pasimula na naman. Sa labas ng venue, ilang driver ang nagkagulo sa pila. Ito na raw kasi ang ikalawang beses na wala ang kanilang pangalan sa mga benepisyaryo. Mga hindi nakakuha. Mario! Dapat nabigyan ngayon. Gutom na kami ngayon. Tutula na kami ng ilaw. Balik na, balik. Dalawa na. Balik ito. Magpasa kami ng papel, wala kami na pala. Ay, siguro wala, nagugutom kami. Inilagay niya sa maleta. Years na ako driver. And second tuloy, wala pa ako nakuha. 2 beses na kami nag-requirements pero wala pa rin nangyari. Maya-maya pa, isang staff ang lumabas at namahagi ng form sa mga driver. Ito raw ang susunod na schedule ng payout. Ang ilan, hindi na maiwasan ang pagkadismaya. Hindi na naman ganyan. Para lang. Yung mga driver na na-stroke na nga eh. Hindi pa na nakakakuha kahit singkong tuling. Hindi naman napigilang mapaiyak ng ginang na si Alicia na pumila para sa kanyang asawang tricycle driver. Ito na raw kasi ay kalawang pagkakataon na wala sa listahan ng mga makakakuha ng financial assistance ang kanyang asawa. Nagpaingkod na kami dito. Special release daw. Wala naman. Ngayon, wala na naman sa lista. Nag-antay kami ng schedule ng special release. Wala na naman. Ang hirap. Unfair naman yan. Bakit ganun? Nagpalista kami ulit dito ng LTFRB. Wala. Nagpaasa sa amin ang empleyado ng LTFRB. Ma'am, nandyan na ang asawa mo sa susunod na special release. Ngayon, wala na naman ang pangalan. Umaasa kami sa pira. Umaasa kami sa tulong. Wala na naman. Bakit ganun? Ganun na ba kahirap? Malaking bagay sana para kay Alicia na makatanggap ng pera para sa kanyang pagpapagamot sa sakit na cancer. Kasi dahil nga, cancer patient din ako, kailangan din ang gamot. Kailangan niya hindi mag-absent sa pagdadrive. Nagipagsiksikan ako dyan. Wala dyan ang pangalan niya. Ganito rin ang kapalaran ng driver na si Mang Victor, 76 na taong gulang, na 5 dekada na raw namamasada. Hindi ako nakabiyahe dahil sa pagkaan baka sakali makakuha kami ng sa ayuda. Dahil pangalawang beses na namin to eh. Nakalista naman kami pero ba't nawawala kami sa listahan? Kaya pag wala pa talaga,
Wala na nga. Sige po, para-pareho naman yun. Papel lang, masaya na kami. Pero hindi lang pinansyal na tulong o ayuda ang pinipilahan ng marami ngayon. Dahil maging ang kakainin sa pang-araw-araw, pahirapan na rin para sa ilan nating kababayan. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagsimula ng pumila ang nasa 300 tao sa labas ng Kadiwa Center sa Quezon City. Ang mga narito, umaasang makakabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang regular meal kasi na bigas ngayon sa merkado, nasa 40 hanggang 60 pesos na. Pero dahil alas 6 pa ng umaga magbubukas ang Kadiwa, ang ibang nakapila, naglatag na ng kumot para magpaumaga. Isa sa mga nakapila si Mary Inocencio, residente ng Barangay Culiat, Quezon City. Kasama niya noon ang busong anak na si Mean. Bitbit ang kumot at karton. Ito na ang magsisilbi nilang higaan habang naghihintay na magbukas ang Kadiwa Center. Mas makakasiguro raw kasi siyang makakabili ng murang bigas kapag maaga sa pila. Kasi ma'am, kahit naka-online kami, kailangan talagang maaga pumila para maaga kaming makauwi. Kasi yung schedule namin 6 to 7, kailangan sa 7 nakakalabas na kami dyan sa loob. Kasi ang init maglakad. Yung iba kasi naabot pag halimbawa naka-online na sila, alas 5 na sila darating, doon na sila sa huli-hulihan. Namamasada ng tricycle ang asawa ni Mary, habang siya sa pangangalakal ng basura kumikita. Ang problema, kamakailan, huminto na siya dahil ipinagbabawal na raw sa kanilang inuupahang bahay ang pangungulekta ng kalakal. Maliit na, nabawasan pa ang budget ng kanilang pamilya. Kaya naman kapag may perang pambili, nakikipagsapalaran si Mary sa magpila para sa murang bigas. Pero hindi naman sunod-sunod kasi walang pera pang bili. Kahit sabihin natin na mura lang yung bigas, mahirap hanapin yung pera kasi mahal yung gasolina. Kaya pag may pera na, ayan, makakabili na kami. Nakilala rin namin sa pila ang senior citizen na si Mang Badong. Alas 3 naman ng madaling araw nang pumila siya kasama ang mga kapitbahay. Noong isang araw, di kami nakakuha. Nasa bungod na kami, hindi na kami nakakuha. Daming tao. Hirap, puyat, pagod, init. Kami mga senior, tiis kami. Makakuha malang pagkain sa pamilya. Tulad ni Mary, malaking bagay rin para kay Mang Badong na makabili ng murang bigas. May anak kaming 10, may anak kaming 5, apo pa. Kakain ba isang 10 kilo ilang araw, 10 kilo? Wala pang 3 araw, ubos na. Oh, simple hanap pa naman. Eh kung may napatrabaho mo, di ka na nagkatrabaho, simple. Wala ka naman isutos sa pamilya mo. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, mas humaba pa ang pila. Kasi yung iba dyan nahihiya. Bakit kayo mahihiya? Eh wala tayong ginagawang masama. Malaking bagay ito sa mga mahirap. Ang iba, nanggaling pa sa malalayong lugar. Para pigilan ang antok, ang ilan bumili at kumain ng mga paninda sa gilid. Habang sina Mary at kanyang anak, pinagkasya ang daladala nilang tubig. Doon na kami nagkakape sa bahay pag uwi namin. May dala na kaming bigas. Bag nyo, ay sikasuin nyo na. Good morning po sa lahat. Ayos na, Pi. Lahat po na naka-appointment, dito po yung line. Walk-in kayo. Online. Nagsimula ng magpapasok ang mga tauhan ng Kadiwa Center. Nakapila po tayo na maayos para po masundan po yung mga number na binigay sa inyo. Pasado alas 6 na ng umaga, mahaba na yung pila ng mga nag-aantay na makakuha ng murang bigas ito. Karamihan sa kanila, mga kababayan nating senior citizen, kabilang kasi sila dun sa mga benepisyaryo nitong 20 kada kilong bigas ng pamahalaan. Kasama rin sa pagtsatsaga yung manatili sa pila para makakuha ng murang bigas na malaking tulong, lalo na ngayong panahon na napakataas ng presyo ng bilihin. Tiyaga lang talaga, ano? Tiyaga lang para sa pamilya. Totoo naman.
Eh kung magtsatsaga ka nga, kung malaki nga naman matitipid. Oo, kasi sa amin, ang kilo ng bigas doon, 68 per kilo. 68, ang laki! Oo, 68. Dito, 20 lang. Makabili ka pa ng 3 kilo kung tusin sa 68. eh mano ba naman yung puyat na yun? Ay, okay lang. Pagdating sa bahay, masaya ka naman kasi may git-git ka na. Ay, kumusta naman yung quality? Okay naman po, maayos. Nakukuha ko naman dito, sinasuporta ko sa mga apo ko. Kasi iniwan sila ng tatay nila. Dito sa main Kadiwa Center, 3 yung pila. Una, yung merong mga hawak na stamp. Pangalawa, yung merong online registration. Sila yung siguradong may makukuhang murang bigas ngayong araw. Pero meron din namang nagbabaka sakali. Ito yung mga nakikita nyo sa aking likuran. Sila yung mga tinatawag na walk-in. Pumunta sila rito na walang kasiguraduhan na meron silang maiuwi na murang bigas ngayong araw. Nakakwentuhan ko rin ang magkapitbahay na sina Asteria at Remedios. Parehong nag-walk-in sa pila. Yan bang pagpila mo'y merong kasiguruhan na meron ka maiuwi bigas ngayong araw o wala? Wala. Sa palaran. Sa palaran lang. Eh, kung hindi ka naman makakuha, Babalik ulit. Another po yan. Ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas, programa ng Department of Agriculture o DA, layo nitong tulungan ang mga piling sektor, kabilang na mga mahihirap na pamilya, senior citizens, persons with disability o PWD, solo parents, at minimum wage earners. ang pwede lang nilang maiuwi sa kada punta nila rito ay 10 kilong bigas. Pero hindi pwedeng araw-araw sila pumunta rito ha, dahil kada isang buwan, ang kanilang limit lang na makukuha ay 30 kilong bigas. Samantala, makalipas ang magdamag na pagpila ni Mary. Sa wakas, nakabili din siya ng bigas. Sasapat na raw ito para sa pagkain nila ng isang linggo. Baliwalo kami sa bahay, malaking bagay na po to sa akin yung tag-20 ang kilo. Kasi sa isang araw saing namin, 4 na kilo. Pagkagaling sa Kadiwa Center, umuwi sila ng bahay. Agad na isinaing ni Mary ang nabiling murang bigas. Ang problema, may kanin man, wala naman silang uulamin sa tanghalian. Indian Mingo, yung ulam namin. Minsan itlog, sardinas para makatipid. Kung may pambili, kung wala, di kape na lang. Bago pa man ang nararanasang krisis sa bansa, bunsod na nangyayaring gulo sa Middle East, ramdam na ng pamilya ni Mary ang kahirapan. Lalo ngayong tumataas pa ang presyo ng mga bilihin. Bago ang tanghalian, dumating ang asawa ni Mary na si Jeffrey. Maswerte na raw na ngayong araw, nakautang sila ng 2 lata ng sardinas sa tindahan. Ang hirap talaga. Pero sa pangkain namin araw-araw, sa awa ng Diyos, nakarecover naman. Laki talagang tulong bigas na yan. Pagtitiyak ng DA, kahit may kasalukuyang krisis sa langis, may sapat na supply ng bigas sa bansa. Nasa higit kumulang 2.5 million metric tons po, equivalent to 65 days na buffer stock po ang meron tayo. Ituturing po ito na moderate, stable naman po ang ating supply. Habang patuloy pa rin ang krisis sa langis, patuloy raw ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan. Sa datos ng DSWD, 30 billion pesos na ang naipamahaging cash assistance sa mga apektadong driver. Mahigit 1 milyong driver na rin daw sa buong bansa ang nabigyan ng cash assistance. 5.33 billion pesos naman ang kabuuang halaga ng relief funds na naipamahagi mula nang magsimula ang krisis. Pero para sa ilan, band-aid solution lang ito. Ang kailangan daw ngayon, long-term solution ng pamahalaan sa nangyayaring krisis. Ayuda is, of course, an acceptable approach or a strategy in times of crisis. To be impactful, dapat targeted talaga yung mga beneficiaries mo. Lagit-lagi kasi ginagawa natin reaction sa ganitong mga pangyayari. It exposes again the government na parang hindi natin, hindi tayo handa sa ganitong mga pagkakataon. We should have known it already.
Ano ang plano ng DSWD para mas maging epektibo at maayos ang pamimigay ng ayuda? They're still creating the list as we speak. I can't give an answer categorically because I don't know the numbers that we're looking at. Rekomendasyon ng UP and CPAG, ibaba sa LGU ang pamamahala sa pagbibigay ng fuel subsidy at dapat na may malinaw na sistema. There should be a clear framework already. Kapag kaayuda, clear yung documents mo, yung datos mo. And then if you are able, of course, to provide it in the local government with the proper mechanisms or safeguards, baka matatarget talaga natin yung mga tamang mga beneficiaries. Bagay na hindi raw posible sa kaso ng pamimigay ng fuel subsidy, sabi ng DSWD. The LGUs are not the regulators. They don't have a list of this. Partner namin dito, TNC. So hindi kaya ng LGU matrack down sila kasi tumatawid sila ng city bounds. Mga drivers hindi dapat pumila pero pumila. And we told them kanina, they have to control the racks also. It's premature for me to speak na marami pang payout kasi hindi ko nga alam na kung gumagawa pa tayo ng... Bago pa man magkaroon ng krisis sa langis, marami sa mga kababayan natin ramdam na ang hirap ng buhay. Bayad, sir? Kung tutuusin, may mga programa naman ang pamahalaan para mabigyang ayuda ang mga apektado. Pero ang tanong, ano ang pangmatagalang solusyon sa nangyayaring krisis ngayon? Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.